Welcome back to my channel. It's me, Carmencita the Coach. At sa video na ito guys, makikita nyo kung paano mag-manipulate ng pattern to create a neckline pleats. Gaya nito guys. Yan. Okay? At dyan video rin ito makikita ninyo kung paano gumawa ng pocket at naka-align belt loops sa dart. Go na tayo guys, umpisahan na natin. Guys, pag ako pala nagda-drop ng pattern, ganito ang ginagawa ko. Yan guys. Nilalagyan ko na siya ng carbon paper sa ilalim. Para pag nag-drop ako ng back part and front part, direct nandito na yung back part. Then, itong nasa ibabaw, ito ang ginagawa kong front part. Mas madali guys, kasi sa pattern, pwede ka maglagay ng allowance. At direct, pag nilagay mo siya sa tela, dire-diretso ka ng cut. So ano guys, umpisa na natin. Start ng 1 inch. So pentel pen ang gamit ko para mas malinaw, makita ang mga lines. And mark this point A. Okay? So, gagamit ulit tayo ng mga letters para mas madali makuha ang steps. Okay, mula sa A, baba ka ng 3/4 inch. 3/4. Guhitan natin ito, guys. Markahan to ng letter B. Balik tayo sa letter A. Baba tayo ng 8 1/2. 8 1/2, ito yung lalim ng armhole. Markahan natin ito ng C. Balik ulit tayo sa letter A. Ito naman yung kanyang back figure. So, ang back figure nito ay 15 1/2. Hitan ulit natin guys. Markahan natin ng letter D. Balik ulit sa letter A. Apply naman natin yung haba ng blouse. So 23 naman ang haba ng blouse na nagpatahi sa akin. Markahan natin ito ng letter E. Okay guys, so ito naman ang kanyang magsisilbing hip or hip circumference. Then, balik tayo sa letter A. Sukat tayo dito ng 3 inches. Yan. Markahan natin ng letter F. Then, baba tayo sa letter B. Apply natin yung 1/2 ng shoulder. So, ang shoulder nito ay 14 divide to 7. Markahan natin ng letter G. Now guys, gawa muna tayo ng back neckline. Connect natin ang F at B gamit ang French curve. Yan. Sunod naman, gawa tayo ng back shoulder. Connect natin ang F at G. Gamit natin ang triangle. Next ito guys, kunin natin ang midpoint ng B at C. Tupiin na lang natin ang tape measure. Three and 3/4. Markahan natin ng letter H. Dito sa letter H, measure natin ang across back. Ang across back niya ay 13. So, divided by 2, 6 1/2. Yan guys. Markahan natin to ng letter I. Then, punta tayo sa letter C. Ito naman yung bust. Ang sukat ng bust ay 33 1/2 divided by 4. So, 8 3/8. 8 3/8. Markahan natin to ng letter J. O ngayon guys, gawa muna tayo ng back armhole. Connect natin G and I.
So, mula sa I, draw a straight line. Hanggang sa line lang ng letter C. Then, connect natin ang J at I gamit ang French curve. Yan guys, meron na tayong back armhole. Next is for the letter D. So, ito yung waist. Ang waist ay 27 divided by 4, 6 and 3/4. Ngayon, ang blouse ay meron siyang dart, kaya dadagdagan natin ito ng 1 inch. Marka natin ng letter K. Dito naman sa letter E, ito yung hip. Ang hip niya ay 36 divided by 4 is 9. Yan guys. Marka natin to ng letter L. So, gamit ang hip curve, connect natin ang J at K. K at L. Next nito guys, gawa na tayo ng back dart. Punta tayo sa letter C, sukatin natin ang 3 and 1/2. So, ito yung kalahati ng bust distance. Markahan mo to ng letter M. Then, dito din sa letter D, 3 and 1/2. Markahan ng letter N. Dito, dahil nagdagdag tayo ng 1 inch, ilalagay natin sa letter N. Left and right, 1/2. Markahan nito ng O at ito naman ay P. Then, dito sa letter E ay 3 and 1/2. Marka nito ng letter Q. Ngayon guys, gawa na tayo ng back dart. So, ito na yung back part natin guys. Pero ang gagamitin ko para makabuo ng front part, yung nasa ilalim. Yan guys. Kasi mas malinaw, guhitan para sa front part. Okay guys, umpisahan na natin ang front part. Mula sa linya na ito, measure ka ng 1/2 inch. Okay. Then draw a line. Ito ay magiging 1. Ito naman ay 2. Mula sa letter I, pasok ka ng 1/2 inch. Ito ay magiging number 3. Then, punta tayo sa letter J. Measure tayo ng 1 inch palabas. This is number 4. So, ngayon guys, gagawa muna tayo ng front armhole. Mula sa letter G to 3. Silang i-connect. Yan. Then, mula sa 3, draw a straight line. Pababa lang po. Then, after natin magawang linya na yan, gamit ang French curve, connect natin ang 4, 2, 3. Yan. So, dapat malalim ang front armhole. Next nito guys, mula sa number 2, baba ng 3/4. 3/4 inch. So, ito yung nagiging number 5. Then, sukatin natin F at saka G. So, may 4 and 1/16. So, ang 4 itapat natin sa 5. Ang 4 and 1/16, dito naman sa intersection ng line 1. Yan guys. So, ito yung number 6. Connect natin 5 and 6. Okay. Then, balik tayo sa 1. Measure ng 3 inches. Gamitin natin ang French curve to draw the curved line. So, ito yung number 7. Yan. Mula sa 7, measure ka ng 3 inches. Ibig sabihin, ito yung opening sa may front part. So, ito yung number 8. Yan. Next, guys, mula naman sa letter D, baba ka ng 1 inch. 1 inch, 1 inch.
So, ito na yung magiging bagong waistline ng front part. Yan. Okay? Then, measure natin ang sukat ng waist. 6 3/4 plus 1 inch. Yan, guys. So, i-connect ko muna ang 4 and then itong point na to gamit ang lapis. Para hindi tayo patong-patong sa mga linya. Nakita nyo ba, guys? Yan ha. Nandito na ang kanyang waist. So, yun. Then, since nagbaba tayo ng 1 inch sa part na ito, 1 inch sa part na ito, mula naman sa letter E, pababa, 1 inch. So, bawi-bawi lang. Okay. Then, susukatin naman natin dito ang kanyang hip. Ang hip niya ay 36 divided by 4 is 9. Okay. Connect naman natin ito. Itong point na to at itong point. Next nito, guys, balik tayo sa number 4. Baba tayo dito ng 3 inches. Di ba nagbaba tayo dito ng 1 inch? Ilalagay natin dito sa may 3 inches. Taas at baba. Para magkaroon tayo ng side dart. Okay? Then mula naman sa letter M, baba dito ng 1 1/2 inches. Ito yun na yung kanyang sukat ng bust height. Okay? Then, draw tayo ng line para sa side dart. Pag nagdodraw ng side dart, dapat hindi umabot ang guhit nyo dito sa bust point. So, may 1/2 distance. Okay. Then, for the dart manipulation, balik tayo dito sa front neckline. Sukat muna ng 1/2 inch. Yan. Then, 1 inch. 1/2, 1 inch. Draw tayo ng line na nakakonect ang point sa bust point. Yan, guys. Okay? Ito na yon. So, balik tayo sa may pinaka-waist. Para naman ito sa lalagyan ng embroidery, baba muna dito ng 1/2 inch. 1/2, 1/2. Diretsong linya. Then, down. 1 3/4 ang ginamit ko, guys. 1 3/4. Ito yung lalagyan ng trims. Ito yung lalagyan ng embroidery. So, iti-trace natin ito para magkaroon ng panibagong tela. So, ang gagawin natin, guys, sa paglagay ng trims, itatapal na lang natin dito. Panibagong tela ito. Okay? So, bago ko gupitin ang front part, ipo-fold ko muna ang side dart. Pag nag-layout din nito sa tela, dapat naka-fold. Kung papansinin mo, guys, umaangat. Diba nagpo-form yung kanyang bust. Lagyan ko lang ng aspin. Okay. I-reshape pa natin ang side. Ayan. Yan na, guys. Okay? Cut na natin. Start ako sa may waist. Side.
Yan yung guys ha. Ikakat natin ito. Ito yung magiging pleat sa may neckline. So, pag nag-cut hanggang bust point, bila din. Yan. Para ma-layout mo siya sa tela na nakaganto. Okay, so dapat ang distance, ginamit natin dito ay 1 inch. Dapat dito, 1 half, 1 half. O, bawi-bawi lang diba sa mga ginamit natin para sa dart. Yan. Ngayon, kung gusto mo ng medyo malaki ang pleats, simple lang. Instead na 1 inch ang gamit mo dito sa side dart, pwede namang gawin mong 3/4, 3/4. So, bali na sa 1 and 1 half. Kaya ang opening nito, pag close natin ang side ng ito ay naka 3/4, 3/4, yan, ang opening nito ay 3/4, 3/4 inch. Pwede rin naman gawin mong 2 inches, so 1 inch, 1 inch, pag pinold mo ang dart, mas malaki ang open nito. So, ang ginamit ko lang 1 inch, kaya hanggang 1 half lang yan. Okay? Sunod guys, mula dito sa may linya na to, baba tayo ng 1 inch. Guys. Gupitin na natin ito. Yan. Okay. So, ang dart niyan, mag-a-adjust na siya, guys. Na. Hanggang baba. Linya na to, iti-trace natin sa isang pattern. Next na gagawin natin guys ay sleeve. Sukat mo na ng 1 inch. Marka natin to ng letter A. Mula sa A, baba ng 4 and 1 half, then 7. 4 and 1 half, 7. Ito ay B, ito ay C. Ngayon ay 8 and 1/4 ang kanyang armhole. Mula sa letter A, naka-diagonal, then follow the intersection of line B, 8 and 1/4. Check natin. Markahan ng letter D. Kunin natin ang center ng A at D. Nasa 4 and 1/16. Ito ang letter E. Then center naman ng A at E. Hold the tape measure. Ito naman ay letter F. Then center ng E at D. Tupiin ulit ang tape measure. Yan. Marka nito ng letter G. Then center ng E at G. Hold the tape measure. This is letter H. Okay? Back to letter F, measure ng 1/2. Back to letter G, 3/8. Then we need to draw the back and front armhole.
Bababa po ha, bababa sa letter H, mula sa A, mula sa A, 1/2 down to 3/8. And pabaliktad naman. Yan. Then draw broken lines. Ito naman ang inyong front part. Okay. Next, yung arm circumference ay 12 divided by 2, 6. Then, allowance for the hem, sleeve hem is 1 and 1/4. Ayan, guys. Okay. Cut na natin. Sa tela na lang po maglalagay ng allowance para sa sleeve at sa mga iba pang parts ng pattern or sa iba pang parts ng blouse. Guys, para sa pocket bag and belt loops. Okay, center nito, center ng dart. Okay. Mula dito, sukat ng 2 and 1/2 inches. 2 and 1/2. So, bali, ito ay nasa 5 inches. Itong nasa center ng dart, dito naman ang lagayan ng kanyang belt loops. Okay, haba ng ating pocket bag. Pwede ng 6. Then 6. So, folded ito, magiging 12. Pero ang pocket bag dapat may allowance siya na 1/2, 1/2. So, ito na yung kanyang pocket bag. O, tingnan nyo ng maigi guys. Yan. So, may allowance siya sa kabila. Okay? Then, pag tinupi, yan. Kung maglalagay tayo ng allowance, sa hem, this is 1 and 1/4. Pag nag-fold ka, dapat hindi ito abot. Hindi siya maipit. Hindi siya maging ganyan, oh. So, dapat nakakalabas pa rin. Yan. So, sakto, ito po ay 6, then 12 ang haba. Yan, guys. Okay? So, lahat ng parts ng blouse natin ay nandito na. So, ito yung lower part, upper part, pocket bag, bias, for the belt loops, sleeve, and back part. So, ready to lay out na ito. Guys, for the next video ay mapapakita ko sa inyo kung paano ni-layout ang mga pattern pieces ng blouse uniform for Monday and on how to cut also the fabric and assemble the garment pieces. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito and I hope na nakapagbigay ako ulit ng kaalaman sa inyo. Thank you guys, God bless, and don't forget to like and subscribe my channel. Kung mayroon po kayong comment or mayroon kayong mga katanungan, pwede naman po kayong magtanong sa akin. Anytime, sasagutin ko po yan. Thank you very much.